Okay, kayo mga nasa bahay, manalangin po tayo. Lord, thank you for this day. Thank you for the wonderful life that you have given us, Lord. Thank you for the strength, Lord, to overcome COVID-19, Panginoon. Thank you, Lord, for guiding us, for providing us our need. Thank you for the people that you are using po to help us, Lord. And thank you for this, for these people, Lord, and give their time to your will, Lord. Thank you for this church, Panginoon. Thank you for your kindness. Thank you for your power, Panginoon. That until now, Lord, we are alive. We are worshiping you, O Lord. Thank you for all of this, Panginoon. All this we pray through Christ the Lord. Amen. Amen. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, each and everyone who are watching online in their house. We are worshiping God through online service, and we hope you join us together as we sing, as we praise, and as we worship our God through singing and through listening to the Word of God. Amen.
please open your Bible to Philippians 4, 6 to 7. Sabay-sabay po natin basahin. Don't worry about anything but in everything, through prayer and petition with thanksgiving. Let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses every thought, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Amen. Good morning again, and may we call on our speaker for today, Pastor Ludwig Serapio. Ano ba yan? Nakakapanibago. Nakapanibago, walang tao. Tapos, may camera sa harapan nyo. And, tingin ko din naman, halos lahat sa atin, even sa bahay, naninibago din, nanonood na lang para tayong biglang mega church na may online streaming o naka-online na lang, naka-video. Iilan lang kami dito sa chapel. And masaya na malungkot dahil hindi namin kayo kasama pag nag-worship. Person service, kana. And meron tayong tinatawag na tech assist. Yung online service. Tapos, dito pa si Papang kanina. Tinanong ako, sabi niya, ikaw ba yung nagpatigil nung sa kamay? Yung pag-handshake daw. Tapos sabi ko, oo bang. Tapos ginawa niya yung signature move niya na aamba para sa mga Kingsmen. Nakakamiss lang po sa mga magkakapatid, sa mga kapatiran natin. Ito nga, sabi nga ni Pastor Fred, this is the first time na gagawin to ng FCC, online service. And next din namin, would like to give a blessing message as well to Pastor Tom Lees, who is a close friend of Pastor Fred, a very generous pastor of FCC, one of the compassionate donor or sponsor of FCC. And also to Pastor Ed Sturno and family. And to the family of Jerome Asumen and Sister Donna Aguito, Albornoz Aguito, who is a frontliner sa crisis na ito. So, we're praying for their safety and health. So, it's a COVID-19 pandemic effect. Sa Pilipinas, ilang araw pa lang, magdadalawang linggo pa lang yung nationwide na quarantine or lockdown. And market is down, stock market is down, international market is down. Sabi nga ng isang expert sa international market, nagsimula na ang recession. And Philippines is the first, even the first world country ay naapektuhan ng grabe. Tulad ng isang Italy ngayon, continuous pa rin yung pag-angat. Hindi pa rin tumitigil sa peak ng number ang cases, even sa death rate. An expert says, globally, we are not ready for the virus. It is new to us. Obviously, kasi pandemic siya eh. May iba't ibang klaseng virus, pero grabe yung effect na ito globally. And hindi lang naman ito yung unang nangyari sa history ng mundo. Pero sa panahon natin, first time to. The population of the Philippines is 109 million and counting. And 3 years of gain in the US stock market have been wiped out. Sa 3 taon niyang kinita, nabura lahat yun dahil sa COVID-19. 1.1
1.16 trillion pesos wiped out as well in the Philippine stock market. Our president used the National Calamity Fund for 6 months. 70 to 75,000 estimated positive cases in the Philippines, said by DOH and WHO. Estimated yun. Obviously, wala pa tayo doon. Estimated peak cases will appear in mid-April or after 2 to 3 months, sabi din ng DOH and WHO. Outnumbered and tired frontliners, government healthcare na 24/7. Nagpapalitan na lang ang mga frontliners natin sa health sectors. Hindi lang sa bansa natin, kundi it is a global crisis. Marami nang nag-quarantine sa kwarto at sa kusina. Nung iba, isang linggo pa lang daw, kailangan na ng dextrose sa kama. Dahil puro na lang sila higa. Yung iba, halos nakitaan na ng sintomas ng kahinaan, mahinang nilalang, nababaliw na kaka-TikTok. Yung iba naman, nakakabilang na ng tile sa CR nila. Bilang na nila yung tile sa kwarto, sa CR, sa kusina. Wala nang magawa. Yung iba naman, nakapagplano na for 1 month ng meal. Puro sardinas at itlog, iba-ibang luto. Yung iba, naubusan ng series na papanoorin. Yung iba din, nagpalugi sa Netflix dahil sulit na sulit. Yung iba naman, parang alien, dahil ba sa crisis. Marami na nag-quarantine at patuloy ang kahibangan ng mga tao dahil ilang linggo na o isang buwan pa lang ang quarantine natin. Naubos na yung mga gagawin o yung paikot-ikot sa bahay. So, tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa grasya at biyaya, Panginoon, ng bawat membro, Lord, na binibigay. At pinaprovide mo sa bawat isa, Lord God, sa crisis na to, Lord. Na kayo patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa amin, nagbibigay kalakasan, nagbibigay tranquility and calmness sa aming buhay, O God. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na kinikilala at nasasandalan, O God. Patuloy niyo kaming i-remind na lahat ay babalik sa inyo. Patuloy niyo kaming i-remind na lahat ito ay nasa plano niyo at nasa inyong kamay. Bigyan niyo kami ng katalinuhan at kayo po ang mamuna sa gawain ito, Lord. At ang inyong mukha ang patuloy na mag-shine sa amin, O God. In Jesus' name pray. Amen. So, experts ulit, sabi, ay 1 to 2 years. 1 to 2 years bago globally matapos ang COVID-19. Napakatagal, 1 to 2 years. 1 month pa lang tayo, mag-1 month pa lang. And sabi ng Singapore doctor na in-interview sa international network, sabi niya, be prepared of the long haul. In fact, this is the acid test of every single country's quality of healthcare, standard governance, and social capital. And any one of these tripod is weak. It will expose quite unmercifully. So number 1 is yung quality of healthcare. Kulang na doctor, nurse, and facilities. Hindi lang naman sa atin Hindi lang naman sa Pilipinas. Internationally. Globally affected. Tingnan mo yung first world country like US, Canada, Italy,
and UK, Germany. And in China, which is tapos na sila sa big numbers ng cases, na i-announce na nila globally na we have overcome, especially sa city of Wuhan. Philippines has a 476 public and 960 private hospital since 2007. Pero kahit idagdag pa natin yun, i-round off pa natin sa panahon ngayon, 2020. Sabihin mo ng 1.5 o 1.6 o 1.7 mo na hospital para sa population ng 109 million, kulang pa rin. But based po to sa DOH, government hospital beds, sabi ng DOH, is total of 89,000. Sabihin mo ng 90 o 95,000. Lamang pa rin doon yung number o government-owned na mga hospital beds. And kung nabalit yung recent na balita is yung 34 years old na doktor na Pinoy sa heart center namatay po. Ano po reason? Meron po siyang na-encounter na patient positive sa COVID-19 and hindi sinabi na merong travel history. See, hindi nagpaka-honest yung pasyente. At yun yung nangyari sa frontliner natin, doktor. Gabagabag. Pangalawa is yung standard governance. Police, military, sobrang okay yung paggawa ng move na yun. It's a third world country, tatandaan po natin. Maganda man yung strategy, pero ang pinag-usapan natin dito is yung fund to fight the crisis. Fund. Fund to what? Fund to sustain. Lahat pinasok sa bahay. Walang pera ang ekonomiya. Sino magpupondo? Gobyerno. Merong fund, pero hanggang kailan? Merong fund, pero hanggang kailan? Merong nagsustain o merong nag-donate from private sectors, pero hanggang kailan? Napakarami ng papakainin. And yung healthcare support ng government para sa frontliners natin, makikita natin na medyo may pagkukulang dahil kulang din sa resources or kung hindi man sa resources, sa pagkukuhanan, the supply itself. PPE, personal protective equipment, even yung mga doctors is humihingi na ng tulong sa government. Ginagawa ng government ang best nila, pero kita, hindi lang naman din sa Pilipinas. Even sa first world country. Pangatlo is yung testing kit. Ilang beses na yung unit ng WHO na kailangan para labanan ang crisis para sa COVID-19 is to test everyone, mass testing. Para ma-isolate kagad yung malalaman o yung ma-check na under monitoring na patient. Pero somehow, siguro kulang or wala tayong mapagkunan ng testing kits. And napakarami nagsasuggest ng testing kits, pero even sila, hindi sila magtugma-tugma kung okay na ba yung testing kits na ini-introduce nila sa market. Even sa online, pag nag-check kayo, merong nag-offer ng testing kits. Nininegosyo na. Social capital. Ibig sabihin nito, yung community. Merong mga sumusunod, merong hindi. Pero kung isipin natin yung demographics ng Philippines is hindi naman talaga pare-parehas ng social level yun eh. So, lalo na yung mahihirap na isang kahit isang tukha
hindi mo sila masisisi. Try natin ilagay yung sarili natin sa lugar nila. Hindi natin sila masisisi na hindi sila lalabas. Kasi kailangan nilang maghanap ng makakain. Walang pagkain sa bahay. Paano kung hindi naaabutan ng pagkain yun ng government? So, maraming kakulangan. And may mga solusyon, pero hindi pa rin napoprovide. Kung ma-provide man, ang tanong is yung pagsusustain. Sabi nga is, kung hindi man sa virus mamatay, sa gutom, hindi ka mamatay. Kaya yung social distancing, lalo na sa mahihirap, lalo sa depressed area, mahirap i-implement, even kung merong enforcer. Napakahirap. Dahil hindi mo sila masisi. Doon pa lang sa shelter itself, saan sila tutuloy? Social distancing is never known by the poorest of the poor, especially when they are in need of food. Pangalawa is yung knowledge. Wala naman silang ganung pakialam dahil malakas pa sila eh. Hindi naman nakikita ang kalaban. Wala silang pakialam sa virus na sinasabi kasi nakakapag-basketball nga kami. Kahit magtumpok-tumpok kami dyan, okay naman kami. So, ganun yung somehow, yung mindset nila na hindi natin minsan nakikita na tigas ng ulo ng mga yan. O, matigas talaga kung matigas. Pero bakit? Kailangan natin intindihin kasi somehow, baka ganun yung understanding nila. And, mamamatay kung mamamatay. So, napakahirap. Kung doon pa lang sa tatlo na yon, isa doon, wala na. Kung tatlo pa yun, na tripod na sinasabi, mahirap. And what is the reality in the ground? Marami akong nakausap din na may sakit. Kahit ako last time, nung hindi ako matent nung last Sunday, kausap ko lang si Jason nung Saturday ng gabi. Kinagabihan nun, nilagnat ako 38.9. Dalawa kami ni Macy's. 3 araw yun. Akala nga namin, so siyempre kami nag-iisip na, even ngayon, hindi ko pa rin naman alam, meron na symptomatic na may nag-positive eh. Isip pa kami, ano ba, pinaparasahan ba tayo? Kasi hindi tayo nag-church. Tatlong araw yun at 38.9. Then nag-conclude na lang kami na baka trangkaso lang to dahil from ilang buwan na tuloy-tuloy, walang pahinga, walang rest day. Tapos bilang pahinga, baka nag-demand na yung katawan na magpahinga ka na, ito, trangkaso tayo. So, what is really happening in the ground is, pag meron kang sakit, sumusuko sa iyo yung healthcare center o health units. Sasabihin sa'yo, ano pong symptoms mo, ganyan. Mag-self-quarantine ka muna kasi may mas malala pa sa'yo. Even si Pastor Dance nag-testify na kahit dito sa amin, ganun din, pinabalik nila o kaya itatransfer nila kung saan o ipapasa nila sa hospital, i-refer nila, punta ka dito, punta ka yan. Pag punta naman sila sa ganung hospital, papasa na naman sila. O kaya, ibabalik din naman sila sa LGU. Kasi walang atang testing kits. Yun lang naman yun eh. May symptoms ka o wala, kailangan mong matest. Ang problema kung wala. So, ang sagot sa'yo, mag-quarantine ka muna for 14 days or more. So, the question is, should we cancel communal gatherings aimed to worship God? Should we postpone events